Yo guys, what's up? Halloween guys. So, ito na naman tayo ulit. So, for today's video guys, let's talk about charger. And is it okay to purchase right away if baguhan ka or hindi? Okay, so yun yung natin, yun yung topic natin for today. So, first is I'm going to introduce this charger. First is SkyRC NC2500 Pro. Yan yung pangalan ng charger. And then, for the features of the charger, ito yun guys. Ito siya. So, pwede kang mag-charge. Pwede mag-discharge ng battery. Pwede mo mag-refresh ng battery. Pwede kang mag-break-in ng battery. Pwede kang mag-check ng battery status mo. Pwede kang mag-motor break-in. Ito yan guys. So, let's talk about it later. But first guys, ipapakita ko sa inyo yung how to charge. So sa akin ito personal settings ko to. So nasa inyo na guys kung susundan nyo or hindi. So ito sa akin. So yan yung current ko, 500 milliamps na charging. Ito guys na 500 milliamp na charging guys is ginagawa ko to na charging pag nagre-repick ako ng battery and pag yung on the day na race na nagcha-charge ako. But on the a day before na nagcha-charge ako ng battery, parang tawag ba na ito? Parang nagpe-prepare ako ng battery ko. Pag china-charge ko, ang ginagawa ko guys is 300 milliamps. Okay? And then yun nga, pag repicking or during race, yung charging ko is eto. So yan yung settings ko guys. And then for the discharge naman guys, eto ang ginagawa ko. So 500, kung napapansin nyo, 500 milliamps lang yung charging ko. Yung cut-off niya is 0.9 volts. 0.9 volts guys is because the reason why, ang gamit ko kasi is NeoChamp na 950 milliamps lang yung yung battery ko. So, yun nga, eto, balik tayo sa current. So, bakit 500 lang? Kasi guys, every month, isang beses ako nagre-refresh ng battery. And then, hindi din bugbog yung battery ko kasi mostly, mga around, siguro may mga weekends, siguro maano ko na yun na parang isang araw lang in a week nakakapaglapag or minsan 3 times in a month lang nakakapaglapag. So yun yung ko. Yun yung ginagawa. Kaya ito lang yung current ko. Ipapakita ko guys yung refresh ko kung bakit 500 lang yung ko. Ito. So for the refresh naman, ito siya. So ito. See? So for the refresh, kung makikita yung discharge ko is 200 milliamps. So dito na ako bumabawi sa refresh ko. Refresh ng battery ko. Ayoko kasi guys na yung parang mabubugbog yung yung battery ko. Gusto ko lang yung na manatili. Actually yung battery ko nga guys 2 years na siya sa akin eh. Okay pa rin yung okay pa rin yung niya, supply ng current niya sa akin. So ito yung sa akin, 2 cycle, ibig sabihin 2 beses yun ulit-ulitin yung mo. Yan. So charge na 1000, discharge na milliamps. Discharge na 200 milliamps. May 1 hour na rest bago mag-cycle ulit. Okay? Then for the break-in, motor break-in, ito yung sa akin. Okay? So, yan. Basta sa akin, personal. Ito guys, nasa sa inyo na kung susundin nyo. For the battery meter dito, guys, pag nakasaksak. By the way guys, 6 cells to. Ibig sabihin, 6 na battery, pwede mo pagsabay-sabayin i-charge. Okay? Pwede mo pagsabayin i-discharge. Pwede mo pagsabayin i-refresh. Okay? And then, dito sa battery meter, pag sinaksak mo ng battery, dito, wala kasi akong ditong battery. Nakalimutan ko kumuha. So, next time na lang. Makikita mo yung status niya. Yung resistance ng battery, makikita mo dyan. Okay? And then, for the, motor run, ito yung sinasabi ko. Pwede ka dito, itong gagamitin mo para break-in. Ito yun.
So, may ano siya, reverse, may forward. Yan, kung ilang timer, kunyari, ilang timer na ano, gusto mo, so during the break-in, pwede yan dyan. Yan. And then, for the, yun nga, current, ilang limit ng ano, amperes na ano. So, for the voltage, tingnan natin, until 6 volts na ata to. Pagkakalam ko. Yun nga, 6 volts. 6 volts siya, so, yan. Pinakamalakas na yan, current. Okay. So, that's it. Ito yung ano, regarding dun sa information about the charger. So, ngayon guys, worth it ba siya bilhin as baguhan ka pa lang na ano, na naglaro ng Tamiya Mini Forward Drive? Ano siya? Worth it ba siya bilhin agad? For me guys, sa akin, kung mag-ano kayo sa akin, maghingi kayo ng advice, yes, worth it siya. The reason why, eto guys, discuss ko lang saglit guys. The reason why, ang price kasi niya guys, is nasa 5,000 plus, mahigit. I think 5,500. Or, eto SRP price to guys ha. Wag mo muna ito pasin ito. Ito SRP price to guys. So, 5,003, 5,004, something like that. But pag may mga nagbebenta naman na ano, na nasa ano sa mga second hand naman. As long as wala siyang walang problema dun sa charger na yun, mas makakamura ka. So, yun yun. Pero SRP na lang muna yung topic natin. So, yan yun. So, medyo mahal siya pakinggan una kasi 5,000 nga. Pero, didiscuss ko sa inyo bakit nagiging worth it siya bilhin. Okay? Ngayon guys, kunyari, hindi ito yung bibilin mo. Kadalasan kasi, yung binibili natin pag bago pa, bumibili agad ng GeForce na mini break-in. Ito yun. So, guys, SRP ulit, pakita ko sa inyo, yung SRP price niya is nasa around 3,000 plus. Okay? And then, for the charger, madalas na ina-advise ng iba, actually, disclaimer ulit ha, hindi ko sinasabing mali yung in-advise nila, hindi ko din sinasabing tama yung ano sa akin. Pino-point out ko lang para kung ano yung difference. Okay guys? So, eto guys, eto yung madalas na charger na nire-recommend. Yung Sky RC pa rin to, but NC 1,600. Yung price range kasi niya is nasa around 1,400 to 2,500. Yun yung nakalagay sa market na i-check ko na kanina. Actually, chinek ko talaga kanina bago ako mag-ano ng video para at least may information tayo regarding it. So, yan yung price. Actually, naintindihan ko naman guys kung bakit yung mga ibang mga player na kasamahan natin, nag-advise sila ng mga lower prices na mga parts na bibilhin or pero ang ano ko kasi noon, ang ano kasi nila noon, I mean, parang ang gusto lang nilang i-ano noon sa bagong natuto na player is para hindi siya ma-overwhelm sa price. Yun lang actually yun yung madalas na concern kasi minsan kasi pag syempre baguhan ka pa sa hobby, tapos yung iba kasi pag hobby kasi minsan yung iba ayaw gumastos agad ng malaki. Actually, doon ko gets yung yung ano nila, yung concern nila. Pa hindi lang ma-overwhelm yung yung player nga, yung bagong player na gusto mag-engage sa hobby na hindi siya hindi mabigla. Intindihan ko yun. But yun nga, kunyari guys eto. Kung ito total mo, ilagay na natin, ito lang siya. So, pag ito total mo yun, nasa 4,400 na. So, konting-konti na lang talaga guys. Almost the same price na siya sa Sky RC na 25 Pro. Tapos dito sa Sky RC 25 Pro, ano ka pa? Sulit na siya kasi all-in-one na siya eh. Pwede kang makapag-charge ng battery, discharge ng battery, refresh ng battery, mag-break-in ng battery at break-in ng motor. So ibig sabihin nandito na siya lahat, guys. So sulit talaga siya, sulit. Kasi dito kasi guys, eto
4 cells lang to eh. 4 na cells lang to na ano, makakapag-charge ka. 4 cells lang. Yun yung ano do, yung ano dito. 4 cells lang mo, 4 cells na battery lang ma-charge mo. Yun yung ano, yun yung problema. So hindi talaga siya totally efficient para sa akin kung yun. Kasi isipin mo guys nakabili ka dito, nakabili ka rin neto. I'm pretty sure after 2 months to 3 or maybe 5 months within that span sa ano, sa paglalaro, I'm pretty sure mag-upgrade ka ng charger. So ngayon bibili ka na naman ulit. So mapapagastos ka ulit. So yun yung point ko dun. At whereas kung bibili ka nito, pag-iipunan mo lang talaga, ipon na muna. Kasi ano naman siya guys, hindi naman siya yung bibilihin mo kasi na tools. Eto, masasabi natin na tools to eh. Or ano, ano siya, needed siya for the ano, for the hobby. Ano siya, hindi naman siya yung guys na one time mo lang or minsan-minsan mo lang gagamitin. Isa siya sa pinaka-importante mong ano eh, bagay na gagamitin dito sa hobby natin na ano eh, Tamiya Mini 4-wheel drive. Kaya much better para hindi ka na parang ano ba guys, parang hindi ka mapapagastos ba. Yun yung ano ko, yun yung point ko. Hindi ka mapapagastos, tsaka efficient din yung ano, yung nabili mo. Yun yung ano, yun lang yung point ko. Tsaka yun din yung kung may magtatanong sa akin nga tulad ko, newbie din, yun yung ano ko, yun yung isasabihin ko din sa katulad ko na newbie din na ano, na yun yung ano, yun yung mas maganda bilhin para isang bilihan na lang. So yun guys. So yun ha. So ulit guys, eto sa akin to na personal ano, disclaimer, walang ano. I'm pretty sure madaming magagaling natin na player na iba din yung advice nila. So nasa sa inyo na guys kung susundin nyo yung ano ko ngayon, yung suggestion ko or advice ko ngayon, or nasa sa inyo din na susundin nyo din sila. You ask them guys mga ano, kunyari may gusto kayong bilhin or ano. Magtanong kayo guys. Wag kayong mahiyang magtanong sa ano, sa mga OG natin ng mga player. Kasi I'm pretty sure merong iba dyan na bibigyan talaga kayo ng advice na maganda. So yun yung ano, yun yung maganda yung gawin. At least humingi ng advice, and then once may ano kayo guys, once meron kayong makuha na ideas, wag agad na parang sige nga yun na yun ano kagad. Hindi, mag-ask din kayo sa iba. Tanungin niyo din, tapos titimbangin niyo ngayon yung ano, yung na-receive niyo na information sa kabila, yung na-receive niyo na information doon sa kabila naman. So yun guys. So yun lang yung topic natin guys for today. So that's it, and have a great day. So see you again next time for the next video. So thank you and have a good day. Johnny.